Magandang umaga mga beshies, ladies and gentlemen, dati matanda at saka bata. Dito naman tayo sa divination talk natin. At salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk. Gaya ng sabi ko, kung pwede pa lang, yung talk natin is pwede nating ibaba sa level ng mga elementary na mga, yung napag-aralan nila ay hanggang elementary lang. At saka hindi na tayo limited sa mga babae po. Kasama na po yung mga handsome, tall, and dark na mga guys dyan. Magaling mag-dribble at saka mag-shoot. Mga basketball player. Gaya ng sabi ko, yung team po ng talk natin, hindi po na ito magbabago kasi essential po ito. Ibig sabihin ng essential, hindi mo pwedeng tanggalin. So, ano yung tema ng talk natin? Kinuha po natin yan sa prayer ni Master Christ, sa Lord's Prayer na tawag nila. Pero hindi naman nagpe-pray yung Lord natin eh. So, prayer ni Master Christ. Si God, hindi naman nagpe-pray si God. Ngayon, ano yung sinabi sa prayer ni Master Christ? Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Uulitin ko, gaya ng dati, hindi ka po ma-forgive sa kasalanan mo kung hindi ikaw muna yung mag-ask ng forgiveness. So, ibig sabihin, kahit na yung bagong pope pa, yung magbigay sa iyo ng blessing, hindi ka po ma-forgive kung ikaw mismo hindi mag-forgive. Kasi violation yun ng instruction ni Master Christ. O ni Jesus ang tawag natin. Doon nakakabit lahat-lahat ng teachings ng Christianity. Catholic ka man, or Protestant ka, or ano ka mang klaseng Christian. So, gaya ng sabi ko, i-orient natin yung katuruan ng mga sadhu, or mga saintly na tao, or mga, mga guru, acharya, or mga mystic mentor sa teaching ni Master Christ para madaling makuha. Okay. Ngayon, ano yan? Yung forgiveness po, hindi po yan papunta sa iyo. At tawag natin dyan is parang ugali ng nangunguha ka. Kukunin mo yung isang bagay papunta sa iyo. Yung tinuturo po ni Master Christ, mula sa iyo ibibigay mo sa iba. So, una ka mag-forgive. Kahit na ikaw yung sa legal terms of ikaw yung offended party, ikaw yung mag-forgive muna. Kasi para tanggal mo yung burden mo, yung kabigatan mo sa loob mo, kung baka sa puso, kung baka sa ulo mo, para gumaan siya. Kaya nga yung unang ni Master Christ is yung i-forgive yung mga sins ng mga tao. Kasi kung may sakit yung isang tao, tandaan po natin, kung may sakit ka, hindi yun dahil sa sakitin ka. Hindi pwede mangyari yun. Kasi bago ka ilabas sa hospital, unless na traditional siguro na alam ng doktor kung may problema yung katawan mo. Hindi ka pwedeng ilabas sa hospital. Dapat normal, healthy baby. Ibig sabihin, masigla ka, wala kang sakit pag inilabas ka sa hospital. Unless may sakit ka, talagang ipipilit na magulang mo ilabas ka. Pero generally, ibig sabihin nun, wala kang sakit. Pag nagkaroon ka ng sakit, acquired yan na sakit. Lifestyle mo, may ugali ka pa namang, alam mong hindi mo rin maalala minsan kung kailan nag-umpisa. Kaya ka nagkasakit. So, ibig sabihin, healthy kapag labas mo ng hospital, nang ipinanganak ka, nagkasakit ka. Hindi po kasalanan ng doktor yan. Walang kasalanan. Walang liability yung doktor. Ikaw po yan, habang tumatagal ka sa mundo, hindi ka maingat sa sarili mo, kaya ka nagkakasakit. Ganon yan. Kaya nga yung mga sadhu, very sharp yung memory nila. Kahit na tumatanda na sila. Alam mo yung mga spiritual master na nag-pass away, mga guru, acharya, matatalas po yung memory nila. Hindi po yan nag-wane, hindi katulad sa iba nagkaroon ng Alzheimer dahil hindi nagagamit yung utak nila. Yun yung pinakaiba ng mga sadhu.
saintly guru, acharya, at saka mystic mentor, matatalas ko yung memory nila. May mga ibang bagay na hindi na maalala dahil wala namang kwenta. Pero yung mga very significant, napaka-importante o mahalagang bagay sa buhay mo, buhay ko, naaalala po nila yan. Hindi po birthday, kasi wala namang birthday yung spirit. Okay. So, ganun yan. Ngayon, balik tayo. Dahil normal at saka healthy ka na tao, nung pinanganak ka, habang lumalaki ka, supposed to be na maintain mo na panatili mong healthy ka. Dahil sa mga taong nasa paligid mo, puro matatalino, tingin ko lang matatalino sila, kaya ka nagkasakit. Okay. Hindi ko naman sinabing bobo, pero matatalino, kasi bibigyan kanila ng advice, bibigyan kanila ng alam mo na, yung mga unsolicited na advice, na ganito yung dapat na gawin mo sa buhay mo, ganito yung dapat, hanggang sa mamatay ka ng maaga. So, yun yung mga unsolicited advice sa mga taong feeling nila matatalino sila, kaya maaga ka namatay. Pero, alam mo naman, marami dyan. Walang bayad. So, maghanap ka ng walang bayad, kasi yung ibang advice may bayad, ganun pa rin yung ending mo. Magkasakit ka rin. Aga kang mamatay. Lalo na sa mga malalapit sa iyo. Magagaling mag-advise 'yan, pero hindi marunong mag-maintain ng health nila, pero magagaling mag-advise sa health. Okay. Marami diyan. Kaya nga may kasabihan sa sa scripture, yung conformity. Napakalakas ng conformity. Alam mo, pag andun ka sa isang fraternity ng mga marites, dapat marites ka rin. Si Maringtes. Kung andun ka kung yung association mo is mga magnanakaw, magiging magnanakaw ka rin. Kung association mo yung mga kriminal, magiging kriminal ka rin. Conformity ang tawag dyan. Katulad yan, sasama ka sa mga taong, alam mo, meron yan sa Facebook, hindi sila sumusuot ng pante, hindi sila ganon ka rin. Kasi conformity tawag yan. Otherwise, i-kick out ka nila. Kaya nga may mga groups sa Facebook na pag hindi ayaw nila sa'yo, i-kick out ka nila. Mga matatalino yung mga ganong taong yan. Makikita mo naman sa buhay nila. So, ganon yan, conformity. Bakit sinabi sa scripture, huwag kang mag-conform sa mundo? Ano ba yung mundo? Meron pa bang ibang mundo? Baka sa planet Saturn, siguro ibang mundo yan. Pero yung pinag-usapan natin, itong mundo natin ngayon. So, yung conformity ng mundo is, yun yung nakikita mo. Alam mo yung pag businessman ka, dapat may necktie ka. Alam mo yung ganun. Banker ka. Alam mo yung ganun. Pag artista ka, dapat flashy or maraming kulay yung damit mo. Kung clown ka, parang King Ko yung itsura mo. Nakakatuwa. Conformity ang tawag dyan. Hindi yung nakikita ng iba. Alam mo yung parang kung mabait ka, mukha kang mabait. Conformity. So ngayon, ang problema dyan is, paano pumapasok yung sinasabi nila sa kaliyuga, yung hypocrisy? Paano mo ma-determine yung hypocrite na tao? Hipokrito daw, sabi ng kakilala ko. Yung mga hipokrito na yan, pag kinausap mo yan, marami talagang alam yan. Hindi nila maayos-ayos yung buhay nila. Hindi nga sila prepared mamatay bukas. Yun yung conformity na tinatawag. Alam mo yung ang dami mong alam tungkol sa health, tapos hindi mo ma-maintain yung health mo. Namatay ka na lang sa sakit. Pero nagtuturo ka tungkol sa sakit na paano i-maintain yung health. Alam mo yung ganun. Pero hindi ganon yung pamaraan ni Master Christ. Before siya mag-heal, nag-spend mo na siya, nagsayang mo na siya ng oras niya sa desert. Nagtiyaga mo na siyang mag-perform ng, ang tawag natin dyan is sacrifice or austerity. Yung ibang tao, walang ganyan. Para ma-master niya yung sarili niya. After that, na na-master niya yung sarili niya, saka siya nag-heal. Kasi ano siya, healer na yung tawag sa kanya. Great physician. So, bago ka mag-heal, bago mo turuan yung ibang tao, mangnalamin ka muna. Kasi mahirap yung napakalaki pa na ng muta mo sa mata, tapos nakatingin ka sa mata ng ibang tao. Ay, nako.
Nakakalungkot yung ganun. Na-notice mo yung dumi sa ngipin ng kasama mo, ikaw, 3 buwan nang hindi ka pa nakapag-toothbrush. Alam mo yung ganun? Nakakalungkot yung ganun. Ganun yung mga klase. So, hindi alam ng mga taong nagko-conform na yung buhay nila is hypocrisy. Malalaman mo na lang, magpakamatay sila. Hindi nila matake yung hypocrisy nila. Yung yan? Pagkukunwari. Pero, uso yan, 'di ba? Pag kasama mo yung beshi mo, kunwari happy kayo, magbeso-beso kayo, mag-hug kayo dyan, mag-appear kayo. After na tumalikod yung beshi mo, murahin mo. Yes, yan yung maganda, di ba? Ganon yan. Kaya nga yung best friend, sabi nila sa scripture, is yung sadhu or saintly na tao. Sila lang yun kasi wala silang concern sa'yo kung kahit ano ka. Si Master Christ, nung nag-appear siya sa mundo, wala siyang concern kung prostitute ka. Ang dami mo ng lalaking sinasamahan hanggang ngayon. Hindi siya concern. Hindi siya concern kung magnanakaw ka ng pera. Bahala ka sa hindi siya concern kung bulag ka nga, bingi ka, pipi ka, hindi ka makatayo, hindi ka makalakad. Hindi nga siya concern kung namatay ka. Kasi kaya kanyang buhayin. Kasi walang hypocrisy sa buhay. Transparent siya. Para siyang salamin na, hindi para siyang diamond. Napaka-transparent. Kaya nga napakahirap natin minsan pag may kausap tayo, hindi natin masabi-sabi yung gusto nating sabihin kasi yung false ego natin na naging basihan ng hypocrisy natin, napakakapal. Nahihiya kang sabihan ka ng ibang tao na walang hiya ka. Pero sa totoo, walang hiya ka naman talaga. Pero ayaw mong sabihan ka ng ibang tao. Kasi may may iniingatan kang pangalan, yung pagiging walang hiya mo. Ganun yun. So, ganun yun. So, masaya, di ba? Pag ganun yung mundo, very colorful. May mga iba't ibang maskara. Yung kaharap mo, hindi totoo. So, pag sinabihan mo siya, akala mo totoo yung sinasabi niya. Kaya ngayon, pumapasok yung idea na yung opinion ng bawat isa sa atin ay tama. Yun yung mga trend minsan. Ang opinion ko sa sarili ko ay tama. Ang opinion mo sa sarili mo ay tama. So, ngayon, may tama ka dyan. So, ngayon, hindi mo na alam kung ano yung tama at saka katotohanan. Kasi bawat isa may tama at saka may katotohanan. Imaginein mo, bawat isa may tama. So, ganun yan. So, para sa kanya, hindi ka na paghilamos, hindi ka na pag-toothbrush, cute ka. Okay. Ganun yan. So, hindi ka naligo ng isang taon, beautiful ka pa rin. Basta may perfume ka lang na mamahalin. Ganun yan. Alam mo yung labas at saka pa loob mo, walang pinagkaiba, napakahirap ng ganun. Kaya nga ang according sa sa ibang mga teachings, pag sinabihan ka ng isang taong I love you, mag-ingat ka diyan kasi papatayin ka niya sa bandang huli. Ganun 'yan. Pag hindi siya na-satisfied sa iyo, hahanapan ka niya ng butas. Mumurahin ka niya sa public, sisirain niya yung pangalan mo. Alam mo, papahiya ka niya. Yan yung I love you na sinasabi. Kaya nga mataas ngayon yung yung rate natin sa sa divorce, separation. Alam mo yung naghiwalay. Kasi may sariling opinion. Alam mo yung opinion ko as an independent woman, as a strong man ganito. Tapos pag ikaw lang mag-isa umiiyak ka, hindi ka makatulog, nalulungkot ka, nagna-nightmare ka. Pero gusto mo ilabas yung itsura na parang ang tapang-tapang. Pero actually, kung ikaw lang mag-isa, lalo pag natulog ka, nananaginip ka, takot na takot ka, ikaw lang mag-isa. Ay, yung mga galing na mga tao. Ay, ganun. Uso-uso yan. So, kayo, in kayo dyan, maaga kayong mamatay. Kasi yung pagiging hypocrite, hindi yung ini-encourage ni Master Christ. Okay.
So, ano yung ang point natin dito ngayon? Ganito. Mag-cite ako ng ano. Sabi ni John, John the Beloved, malamang to. Sabi niya, natuto tayong magmahal, Surat Shabad. Ibig sabihin, sweet melody. Ay, sama niya na lang si melody dyan. Okay. Natuto tayong magmahal dahil minahal niya tayo. Ito yung absolute standard na sinasabi natin. Ibig sabihin ng absolute standard, may opinion ka na maganda ka. Ako may opinion din ako, na ganito ako. Opinion mo lang yan. Hindi yun absolute standard. Yung sinasabi natin, ito yung absolute standard. Pag sinabi mong truth, hindi nagbabago yan. Magunaw man ang mundo. Mamatay man yung lelong mong panot, hindi magbabago yung katotohanan. Pag yung absolute truth is beautiful, maganda talaga yan. Hindi yan subject sa opinion ng kahit ng mga scientist. So pag sinabing natuto tayong magmahal dahil sa minahal niya tayo, hindi mo po pwedeng i-create yung love sa sarili. Self-love. Walang ganon yung self-love, marketing ploy lang yun, propaganda yun, parang sales talk lang yun, kasi hindi ka pwede mag-create ng love. Hindi po tayo yung creator. Si Satanas lang, pasensya na kayo, pangit yung pangalan. Sige, sabihin natin, yung false ego lang, yung nagtuturo sa'yo na pwede mong i-create yung karakter mo. Hindi po pwede. Yung only entity or person na mag-create ng karakter sa'yo, yung Godhead lang po. Yung Surat Shabad or Sweet Melody. Ay, sama niyo na si Melody dyan. Yan yung sabi sa ni Maringtes. Yung latest na Marites ni Maringtes. Hindi pwede. Yung self-actualization needs mo, yung human needs mo, hierarchy of needs mo, hindi po ikaw yung pwedeng mag-create yan. Hindi po pwede. Kasi wala kang absolute standard. Baka akala mo, para sa'yo, pagmamahal yan. After 50 years, murder palang tawag yan. Hindi po ganyan. Ang absolute truth po, hindi nagbabago. Kahit sa ibang planeta ka pa pumunta, hindi yung magbabago. So, ibig sabihin, pag andan yung Surat Shabad sa'yo, or Sweet Melody, isali niya lang si Melody dyan, is yun lang yung maging foundation ng truth. Yung truth po kasi at saka yung beauty, isa lang yun. Pag sinabi mong truth, maganda din yun. Yung ibang tao, kasi dito sa mundo natin, is matindi yung hypocrisy. So pag sinabi mong katotohanan, mapait. Kasi ang daming hypocrite nga. Ang katotohanan at saka yung kagandahan, isa lang po, yung pinanggalingan. Godhead po yan. Absolute truth po yan, hindi yan ma-question. Ganon yun. So, para mong sinabing, wala pong rule na 1 plus 1 equals 11, wala pong ganon. 2 lang po yan. Kahit anong paikot-ikot mo ng rules. Ganon yan. So, ganon yung absolute truth. Hindi mo pwedeng paikot-ikotin yung truth na parang nagbabago-bago siya. Para siyang, wave sa ocean. Hindi po pwedeng ganun. Pag sinabi mong tama ito, tama talaga yan. Tatamaan ka talaga dyan. At saka hindi yan mapait. Hindi yung masakit sa tenga. Sumasakit lang yan sa tenga dahil sa sobrang kapal ng false ego. Yabang mo ba? Yung sinasabi nyo na. Yabang mo, dami mong alam. Dami mo ring kapalpakan sa buhay. Kasi sobrang yabang mo nga. Akala mo alam na alam mo. Yung hindi mo alam 120 years na po yung buhay natin. So, ibig sabihin, kulang pa yun sa yung experience. Pero sige, ganun naman talaga. Pagbigyan mo. Minsan-minsan lang naman maging mayabang yung ibang tao. Ganun yan. So, okay lang. So, yung identity natin, identity or object natin sa psychology, yung object mo ng truth, isa lang po, Godhead. Pag lumabas ka po dyan, 0 yung labas mo. Kahit 100 yung 0 ng number mo. Ewan ko lang, number na pa rin yata yung 0. 0 ka pa rin. Yung kailangan mo lang 1 lang naman. Ganon yan. Pero hindi mo makuha ng ibang tao. Kasi para sa kanila,
Ako? Ha? Expert ako dyan, magaling ako dyan. Yung hindi nila alam, zero yung nalalaman mo. Pag out of context ka, sa authority ng Godhead. Pag lumabas ka dyan, zero talaga yung labas mo. Kasi papalpak ka. Yung context po ng Godhead, eternity po yan. Eternal. Ibig sabihin, hindi yung nagbabago. So, yun yung reference point po natin. Yung reference point natin ng forgiveness, yung reference point natin ng love, yung reference point natin ng truth, saka yung reference po natin point ng beauty, Godhead po. Eternal po yan, hindi nagbabago. Magbago man yung mukha mo, isuka ka man ng ibang tao, hindi po yan nagbabago. Pag lumabas ka dyan, magkakaroon ka ng conflict sa sarili mo. Magkakaroon ka ng psychological problem. Magkakasakit ka, maaga ka mamatay. Ganun po yan. Pero, okay lang. Kasi free for all naman yung mundo natin. Pwede ka naman magpakamatay kung gusto mo. Pero kahit dahan-dahan lang, pwede yan. Masarap yung feeling, ginagawa yung karamihan yan. So, ganun yan. So, sabi ni John, dahil siya yung nag-umpisa, kaya na-experience natin. Kung hindi i-express ng Godhead yung katotohanan, hindi natin malalaman yung katotohanan. Kung hindi i-express ng Godhead yung pagmamahal, hindi natin mararamdaman yung pagmamahal. That's why ang tawag sa kanya, Shurat Shabad or Sweet Melody. Ay, kali niya sa melody dyan. So, ganun yun. Hindi ka pwedeng lumabas. Pero meron tayo kasi minsan na believe tayo kasi ang dami nating nabasa mga libro, opinion ng ibang tao. Katulad mo ring tao. Ano mo ganun? Mataas yung pinag-aralan mo. 3 yung PhD mo. Ay, nako. Ang galing kaya ng ganyan. So, ganun. Okay. So, ganun pa rin yun. Katulad ng sinabi ni Jan, may ibang points si Jan na ang katotohanan ay liwanag. Hindi ibig sabihin na liwanag yung pero actually sa physics may basis yon. Ang lahat na nakikita natin sa mundo galing sa liwanag yan. Crystallized form ng light. Pero yung light yan is light ng knowledge. Hindi yung knowledge, temporary knowledge. Akala ng iba ng knowledge, temporary. Hindi. Yung knowledge na yan is eternal knowledge. Galing sa Godhead. Hindi po galing sa tao yan. So, ganun yan. So, akala mo magaling ka, ha? Hindi. 120 years lang yung haba ng buhay mo. So, ibig sabihin, after 500 years, wala ka nang alam dun. Okay, ganun yun. So, pero sige lang. Pagbigyan mo, hindi naman masama pagbigyan mo yung kabaliwan ng ibang tao. Okay. Akala mo yung judge, akala mo yung Supreme Court, akala mo yung police, akala mo yung tawag dito, akala mo yung mga educators, kahit na yung mga psychologists. Hindi naman lahat yung sinasabi ko. Hindi ko naman sinabi masama sila. Pero hindi sila yung basihan. Yung law natin, hindi po yung basihan ng truth. Kasi ilang taon pa lang ipinanganak yung country natin, nation natin. Bago yan, may truth na. Ganun. Kaya nga yung katotohanan is ma-receive mo lang pag may Shurat Shabad ka. Ibigay sa'yo ng sadhu or saintly na tao or guru, acharya or mystic mentor mo yung Shurat Shabad. Buksan niya yung third eye mo. Lahat ng mga tao nabukas yung third eye nila, consistent yung katuruan. Consistent yung nalalaman nila. Hindi po nag-conflict yan. Hindi po sabong yan. Wala po tayong pinopromote na sabong dito. Okay. Kasi hindi naman tayo masyado. Hindi naman tayo mahilig sa gambling. Kasi alam natin yung failure mataas masyado. So, ganun yan. So, kung hindi mo na kuha na may absolute truth, Shurat Shabad, sweet melody. Parang si melody. Okay. Is, lagi kang mag-believe sa sarili mo. Alam mo, ang pagkagaling kong chief executive, independent woman ako. Alam kong gagawin, tapos palpak yung ginagawa mo.
Believe na believe ka sa sarili mo. Hindi mo kayang sukatin yung pag-iisip din ng ibang tao. Kaya pumapalpak ka. Kaya nga yung sinasabi is, huwag kang mag-conform sa pamaraan ng mundo. Mag-conform ka sa tinuturo ng guidance ng Holy Spirit or Shurat Shabbat. Ganun yan. Na binigay sa'yo ng Sadhu. Kasi pagbukas yung third eye mo, katulad ni John, makikita mo yung maririnig mo at saka makikita mo yung Godhead. Ganun yan. Which is perfect siya. Kaya nga yung love na sinasabi dito is perfect love. Wala pong love na imperfect. Hindi po love tawag dyan. Trading ang tawag dyan. Wala pong forgiveness na hindi perfect or complete. Wala pong ganun. Kasi yung standard natin, absolute. So, lahat ng bagay, yung reference point niya is Godhead. Ganon yun. Parang compass. Isa yung origin niya, nag-expand lang siya, nag-expand. Pero hindi yung makuha ng ibang tao. Kasi, alam mo, natali ka sa opinion mo. Sabi mo, akala mo mas marami kang experience sa akin. Wala akong, hindi ko kine-question ang experience mo. Pero kung paniniwala lang naman sa sinabi ng kung saan yung mas reliable o mapagkatiwalaan. Mas mapagkatiwalaan yung Shabad or sweet melody. Sali niya sa melody. Kaysa sa kahit na statistics. May mga social weather station na pinipredict nila yung future ng mga politician, palpak. Meron tayong weather station, nagpapredict ng bagyo, marami lalong dumami yung namatay. Kasi mali. Sabihin nila, ganitong oras darating, after 3 hours pa pala darating yung bagyo, tulog yung mga tao. So, lalong namatay. Hindi ko sinabing masasama silang tao. Pero alam mo yung sobrang believe ka sa mga, yung alam mo. Believe na believe ka sa sarili mo. Inaano mo ba dyan? Pinapakita mo yung mga awards mo, achievement mo. Okay. So, ganun yan. So, tandaan natin, isa lang yung origin ng lahat. Okay, sabihin natin na baka anthropomorphic na idea ng yan sinasabi ng mga ibang mga body-based ang basihan nila is katawan. Anthropomorphic daw yung concept natin, idea ng God. Hindi po nagbabago kasi absolute nga, hindi yun anthropomorphic. Hindi yun based sa culture, hindi yun based paniniwala ng isang tao. Hindi yun based sa kung anong-anong bagay. Perfect yun. Kaya lang, hindi lang tayo receptive. Hindi lang natin alam yung totality ng perfection. Kaya nga, portion yung natin alam natin. So, pwede nating malaman yung absolute. Pwede po. Kasi, part and parcel tayo ng absolute. Kaya kung kayo, may mga opinion kayo sa sarili nyo, believe kayo sa sarili nyo, o may mga fixated kayo ng mga idea dyan, ng truth, righteousness, beauty, o kung ano-ano pa dyan, pag-isipan nyo. Kasi, pag mali yung origin ng idea mo, source, yung result din yan, yung outcome or yung effect o anong tawag mo dyan, mali din. Ganon yan. So, mag-ingat po tayo sa mga, alam mo yung actually, matagal ko na ito sinasabi. Alam mo yung false ego. Lalo na nakipag-argue ka sa isang tao, nakipag-debate ka. Ugali din natin yan dati. Pero nakita natin mali. Nakipag-debate ka, mananalo ka. Hindi alam ng kadebate mo yung mga sagot sa tinatanong mo. Kasi outside pa sa coverage, parang hindi outside sa level of knowledge.
Pero nakikita mo na mali pa rin. Kasi ang purpose ng ng absolute truth, kahit na nga na yung negative, nagiging positive yan. Oo. So ngayon, yung pagdidebate nyo, pag-argue mo, pag-prove mo na tama ka, nag-split na separate, lalong nasira yung setup. Akala mo, ang ibig sabihin ni God ng judgment at saka righteousness, biyak-biyakin, sirain yung buong system. Hindi po. Lalo dapat na nabuo yan. Magiging buo. Ganun yung idea. Parang isang pamilya, hindi yung pamilya pag sira-sira. Buo yung ibig sabihin ng pamilya. Hindi yung nakuha ng ibang mga tao. Akala nila, yung truth, justice, at saka righteousness, isirain mo, biyakin mo, kung ano-ano pa yung gagawin mo. Na hanggang hindi na siya ma-identify talaga as family, community, parang ganun. Para siyang segmented ang tawag dyan. Hinati-hati na organization or ano man ang tawag, group. So, may mga ibang tao na the way sila yung tingin nila sa justice, truth, is ganun. Kaya nga, believe sila sa justice system natin, sa military system natin, police system, o kung ano-ano. Hindi ko sinabing masasama yan. Pero instead na mabuo, nasisira tuloy. Yung sense of community, nawawala na. Sabi ng iba, hindi, nabuo. Kung totoong nabuo yan, di ba dapat yung hierarchy of needs natin na complete? Kung titingnan mo, yung hierarchy of needs natin, lalong lumawak yung needs natin. Nagiging wanting, ibig sabihin, nagiging kulang. Yung love needs natin, yung belonging needs natin, yung self-esteem needs natin. Sabi ng iba, sasama ka sa ganitong group para ma-develop yung self-esteem. Nagmamarket ka lang naman actually. Pag i-compare mo yung sarili mo sa maraming tao, mas marami pa rin yung sira. So, ibig sabihin, hindi ka talaga hindi naging fruitful. Ganon yan. Kaya nga nung time ni Master Christ, nung pinako siya, pinakita niya fruitful. Kahit pinako siya ng mga taong hindi rin nakaintindi sa kanya, inaccept niya at saka finorgive sila. At saka dinemonstrate niya na hindi nagbabago yung pagmamahal. Mahirap yung gano'n. Alam mo, papatayin ka na yung isang tao, mahal mo pa rin. Ano ba yan? Injustice, sabi nila yan. Pero hindi nila alam na yung basihan ng justice, hindi po yung justice system natin. Hindi po yung law, hindi po yung yung Godhead po yung basihan ng justice, hindi po tao. Baka yung nagsulat sila siguro nakalimutan lang nila. Kaya nagkaganon. So, ganun. Yung basihan po ng truth natin, hindi po nakikita yan sa mundong ito. Sa Godhead lang po nakikita yung truth. Pag kinumpare mo yung truth ng Godhead at saka yung justice ng Godhead sa justice ng tao, nagbabago po yan. Minsan, nagiging projection yung teachings ng Godhead. Nagiging anthropomorphic, sabi ng mga anthropologists or archaeologists. Pinoproject nila yung pag-iisip nila sa Godhead. Wala pong bigote si God. Hindi po puti yung buhok niya. Godhead po yan. Spirit po yan. Alam mo yung mga ganon. So, ganon nakakatuwa minsan yung mga ganong klaseng pag-iisip. Pero okay lang. Kasi, may progress yung mga ganon. Ngayon, may isang prophet na nagsabi, si Prophet Isaiah. Yung puso mo daw, mag-swell. Ibig sabihin, mamaga. Hindi. Lalabas yung kaligayahan. Sige. Mag-statistics ka. Bilangin mo yung mga friends mo na totoong maligaya sa buhay nila. Happy sila kahit na yung ulam nila daing lang. Kamatis. Or root crops na lang isang piraso.
Yung kanin nila is 3 kutsara lang. Sige, bilangin mo yung mga friends mong happy sila. Bilangin mo yung mga friends mo na kaya nilang maglakad. Papunta sa pinagtatrabawan nila. Ganun yan. Bilangin mo yung mga friends mo na happy sila kahit na ang daming mga taong sinisira sila. Hanapin mo yung mga ganun mong friends. Kasi yun yung totoong naintindihan nila yung meaning ng Surat Shabad, sweet melody. Saan din yan sa melody? Yun yung nakakaintindi. Yung iba dyan, depressed, anxious, yung iba dyan gusto magpakamatay, yung iba dyan, palundag-lundag ng relationship. Parang palaka. Cute kaya yung palaka. Madulas. Okay. So, ganun yan. Bilangin nyo lang po. Kasi yun yung mga totoong tao talaga. Baka sabihin nyo, opinion ko na naman yung tao, ha? Hindi. Yun yung mga totoong tao kasi naka-conform sila sa standard ng Godhead. Standard ni God po, standard ng absolute truth po yung basehan. Hindi po standard ng tao. Hindi po tayo nag-talk dito para sa tao, para mag-extend ng opinion natin. Hindi po tayo nag-talk dito para magpatayo ng bagong religion or baka kung anong religion. Hindi po. Truth lang po. Kasi wala yung pinipili. Hindi ko sinabi naman na mas magaling ako sa ibang tao. Kasi kadalasan sa mga naging sumunod kay Master Christ, mga makasalanan din yan. Prostitute yung iba. Alam mo yung ganun. Yung mga sado, kriminal, magnanakaw, ang dami pong nilang mga rebelde. Pero dahil sa truth po yung dala nila, iba po sila. Kaya dahil kahit sa dami nilang kamalian, nagiging ibang tao sila. Hindi na sila taong ordinary. Si Paul, murderer po yan, kriminal. Baka nakalimutan nyo to. Si Moses po, murderer po yan, kriminal. Liberator ang tawag sa kanya. Nakalimutan nyo. Ganun po yan. Ang daming kapalpakan. Si Elijah yata or si Elisha. Yung parang may sakit siya sa pag-iisip. Ang dami po. Si Peter, betrayer siya, traidor. Alam mo yung mga ganon, pero hindi yun nakikita ng iba. Na ibang klaseng, yung way ng Surat Shabad or sweet melody. Sali niyang si melody dyan. Iba po mag-work yan sa tao. Kung i-substitute natin yung sweet melody as love of God, iba po yan mag-work sa tao. Hindi yan nakakonform sa. Kaya nga, mga sakitin yung mga taong sumali. Pero, nung nag-work yung Surat Shabad sa kanila, or sweet melody, sabihin natin yung perfect love, naging ibang tao sila. Hindi sila ma-recognize ng ibang tao. Ibang klase, yung traidor na to, yung magnanakaw na to, yung prostitute na to, kaya nila. Kaya nilang i-give up lahat ng bagay. Ikaw napakabait mo. Bait na bait ka. Hindi ka nga halos maka-extend ng kamay mo sa neighbor mo. Kasi sobrang bait mo nga di ba? Joke lang. Ganun naman talaga minsan yan. Wala kang tiwala sa pinakamalapit sa'yo. Kasi nga mabait ka nga ganun yan. Masarap kaya yung ganun. So, ganun yan. Yung basis ng depression po natin, especially depression sa relationship, is dahil takot tayo. Takot tayong tanggapin yung idea na yung pamamahal muna ay sa Godhead bago sa tao. Ganun lang yung kasimple. Kaya nga depressed ka kasi akala mo yung pagmamahal, yung pagtitiwala sa tao muna, hindi po sa Diyos muna po, sa Godhead muna. Pag nakita mo na yung standard, para kang ruler, pag may matuwid kang ruler, tama yan, straight lahat yan, tama yung sukat niya lahat. Pag tao yung standard mo po, ma-prostrate, baka maaga ka mapakamatay.
Eh, kung magpakamatay ka rin naman, gumawa ka ng kasalanan. Para doon ka sa pinakamasarap na part ng impyerno. Tinatakot ko kayo, no? Hindi. Gano'n naman talaga. May reward na lahat ng bagay. So, kung gusto mong gumawa ng masama, yung reward mo rin is kasamaan din. Ganun. So, kung gagawa ka lang naman ng kasamaan, igawin mo na, tutuhanin mo na. Huwag na yung petiks-petiks. Kaya kung sumunod ka sa katotohanan, isundin mo na. Huwag yung petiks-petiks. Para kang hypocrite. Hypocrite to, sabi ng kakilala. Nakasama ko dati. Kaibigan ko. Hindi siya lalaki. Standard ng ibang tao, bakla siya. Sabi niya, huwag kang maging hipokrito. Maging straight ka. Kung anong gusto mo. Gusto mo katotohanan. Gusto mo kasinungalingan. Gusto mo balimbing ka. Medyo maasim yun. Gawin mo na. Para at least kilala ka ng ibang tao. Kasi napakahirap yung taong walang muka. Plastic. Hindi mo ma-identify, ma-recognize kung anong klaseng tao siya. Ganun, straight ka lang. Kahit sa relationship, kailangan mo ng straight. Straight ka. Kahit na bakla ka, sa totoong buhay mo, straight ka dapat. Kahit may asawa ka na bakla ka. Okay. Kasi hindi ka ang hirap tanggapin ay yung binabigla yung tao. Ganun yan. Straight ka. Sabi nila mapait yung magiging, truthful ka. Hindi po mapait maging truthful. Mapait po yung buhay na hypocrisy. Yung pagkukunwari po, mas mapait po yan. Kaya ngayon mga ibang mga sikat na artista, napakamatay. Dahil hindi nila kaya. Yung mga kasamahan nila, puro mga nagkukunwari. So, sila, may problema. Hindi nila ma-open-open din. Kasi alam nila, magsa-smile-smile lang, magsasalita-salita. Puro hangin, yung walang substance. Ikaw ba naman? Kakain ka ng hangin. Ay, nako. Hindi ka mabubusog yan. Ganun lang yan. So, basic principle. So, kung gusto mo talaga, i-anchor mo yung sarili mo. Kasi yun yung hindi nakuha ng iba. Bakit hindi nila maramdaman yung power? Hindi words, yung hangin. Power ng Holy Spirit, power ng Godhead. Kasi nga hindi nila sinana yung sarili na maging straight ka. Maging kung ano ka. Gusto mo pa pretend ka kunwari na ganito ka. Dami mong salita. Hindi po. Ang example niyan sa medical setting, pag nag-diagnose yung doktor sa'yo, nag-examine niya sa'yo ng doktor, hindi ba yan siya maraming salita? Kukuha lang siya ng certain information sa kapag-aralan niya. Ganun po supposed to be yung ugali natin. Ganun mga scientist. Kukuha tayo ng isang na information, tapos pag-aralan natin. Yung sa atin, nauna pa yung decision kaysa sa information. Ay, yan yung problema minsan dyan. Yung bilis natin. Ganon. Para tayong mind. Kaya nga sa Bible, napapagod yung ibang mga tao. Kasi napakatagal ni God mag-decide. Ganon naman talaga yung yung katotohanan. Matagal kang mag-decide. Hindi na takot ka mag-decide. Hindi na dilatory tactic, sabi nila sa legal practice. Pinapatagal mo dahil tinatamad ka, hindi. Hindi nag-decide ka. Matagal in the sense na napag-isipan mo ng maayos. Once na mag-decide, napag-isipan mo na, immediate ka mag-decide. Tapos, matagal mong pag-uwin. Mas matagal kang magbago. Kaya nga si Master Christ, nung nag-decide siya, na i-demonstrate yung love of God, or Shurat Shabbat, hanggang kamatayan, hindi niya po binago yung desisyon niya. Kaya nga, yung last na tao na kasama niya, although andun ng mga si Mary at saka si Mary Magdalene sa pana niya, sinabi niya, isasama kita ngayon. Ngayon na, hindi bukas, hindi baka 2028, hindi. Sabi niya ngayon na. Bago siya mamatay, sabi niya ngayon, sama kita sa paradise. Hindi siya wala tayong ganong klaseng mentality.
Alam mo yung pinaka-best na bagay sa buhay mo? Yung basura, ibibigay mo sa ibang tao. Alam mo yung ganon? Sanay tayo sa ganon. Ito yung pinakamasarap sa akin na part. Ibigay ko sa yung basura, ha? Sige, pagtsaga mo na yung basura, pasensya ka na. Kasi mukha kang basura eh. Kaya nga basura ibibigay ko sa'yo. Hindi po, yung mentality po ni Master Price, ibibigay niya sa'yo yung best. Kaya yung totoong pamamahal, truth yung pinakatayuan mo, ibigay mo yung pinaka-best mo sa ibang tao. Ganon yan. Yan yung pinakaiba ng totoong nagmamahal at saka yung hypocrite. Yung hypocrite, reject yung ibibigay niya sa'yo. So, mag-ingat kayo dyan. Maraming ganon. Hindi ko naman sinabing sinasadya nila. Baka nasanay lang sila sa pagiging hypocrite. Hindi nila alam na hypocrisy yung ginagawa nila. Plastikan. Dapat ibigay mo. Meron ka talagang, yung, parang bibigay ka na lang ng damit, yung pamunas mo pa sa mesa, yung trapo mo, yung bibigay mo sa kanya. Hindi. Kung bibigay ka, bigyan mo ng bago. Yung nagustuhan mo, nagustuhan din niya. Yung parang para sa'yo is worth it talaga. Kaya nga nung nagbigay si Master Price, hindi niya binigyan ng empire, hindi niya binigyan ng kayamanan yung criminal, paradise, Eden yung binigay niya. Walang mas mataas na gift doon. Ganon po. Kung magbigay kayo ng gift, yung pinakamataas, yung best na gift, na hindi halos mabigay ng mundong ito, yung ibigay niya. So, ganun yun. So, sana po, makapag-isip tayo. Dahil yung origin natin, yung original source natin is Godhead. Absolute truth. Hindi po fear. Yung katotohanan, pagmamahal, hindi po yan product ng fear. Wala pong fear sa absolute truth at saka sa love po. Surat Shabbat, sweet melody, isama niyo si melody, wala pong takot yan. Kaya nga yung mga taong nagmamahal talaga, sila yung pinakamatapang na tao. Yung mga taong may absolute truth, sila yung pinakamatapang. Hindi sila takot. Hindi lang sila nakipag-away. Hindi sila nakipagsabunutan. Because alam nila, yung lahat ng mga bagay nito temporary. So, dapat mong harapin in a way. Ganun yun. I-accept mo. Ganun yun. Kaya mas mabuti pa sa kanila na minsan yung mga totoong nagmamahal na sila yung nagsasuffer. Hindi naman na gusto nila mag-suffer sila. Pero mas gusto nila na kahit na nagtitiis sila na nahihirapan sila hindi po nagbabago yung love nila concern. Yan yung totoong meaning ng empathy. Akala ng iba yung empathy is kung nagsasuffer yung isang tao, nagsasuffer ka rin, hindi po. Hindi po yan yung empathy. Misery po yan. So, ganon yan. Anyway, ulitin ko, yung forgiveness po, practice po yan ng spirit. Surat Shabbat. Kung totoong nagbukas yung third eye mo, magiging consistent ka sa practice mo ng forgiveness. Magiging consistent ka sa practice mo pag-express mo ng love. Magiging consistent po yan. Paano? Dahil eternal po yan, hindi nagbabago. Ganon. Hindi yan makuha ng iba. Yung social service. Alam mo yung tumutulong ka lang every election. Hindi po hindi po yan kasali. Kaya nga hindi naging political leader si Master Quest. Walang sado na gusto niya maging political leader. Wala po. Na maging materialistic yung ibang tao. Wala pong ganong mentality sa mga sado. Yung sa kanila is ibigay nila yung best sa'yo. That is, ibigay sa'yo ng sado yung kingdom ni God, Eden or paradise. Ganon yung way ng mga sado po. Except po dyan,
Hindi po sadhu yan. Hindi po ah, hindi po yan mga saintly na tao, hindi po yan mga guru, acharya, or mystic mentor. Iba po yung mga negosyante po yung mga ganyan. Yan lang po yung criteria. Wala silang ibang gift kundi yung perfection. Absolute. Totality, complete. Kaya once mag-forgive sila, complete forgiveness yan. Mag-love sila, perfect love yan. So, I hope so may napulot kayo. Pasensya na pala dahil sa medyo tumatagal yung ano natin, talk natin. Pero I hope so may napupulot kayo kahit na papano. Mga little mga gems. At saka kung medyo mahirap intindihin, i-inform niya lang po. Kasi dadagdagan pa natin at saka i-explain naman. So, mga Ma'am She versus Ladies in Red, ate matanda at saka bata ate, at mga handsome, tall, and dark yan, mga guys, mga girls, magaling mag-dribble at saka mag-shoot. Lahat-lahat na po. Sana po may napulot kayo. Thank you po at sa susunod muli. Sana sa mabuti lang tayo. Bye-bye.